Ako si Camila Perez. Malaki ang pangarap ko sa aking mga magulang. Gusto kong yumaman kaya namasukan ako at nagtrabaho sa isang kasino sa Makati. Dito ko nakilala ang lalaking bibihag ng puso ko. Wawasak din ng puso ko si Gab Bustamante. Anak na isang mayamang bilyonaryo, isang gwapo, matipuno, pero bad boy, mahilig sa kasino. Mapili ako sa lalaki at hindi ako nagpapaloko pero sa kanya lamang nahulog ang puso ko. Dito nagsimula ang aking kwento. Camila, siya nga palang hinahanap ka ni Bossing, tawag ng isa kong kasama. Erica, sabihin mo mamaya na ha, may tinatapos pa ako. Sabi ko sa kasama ko. Uy, alam mo na bang may kasama si Bossing na gwapo? Sabi ni Erica, pero hindi naman ako interesado. Hay nako, ano ka ba? Sanay na akong makakita ng ganyang pagmumukha. Sagot ko sa kasama ko. Nang biglang dumating ang amo ko at kasama nito ang isang mataas, gwapo at matipunong lalaki, hindi ako makakilos at hindi maalis ang mata ko sa kanya habang nililinisan ko ang basong hawak ko. Camila, siya nga pala si Gab. Anak siya ng kaibigan ng may-ari nitong kasino. Hi Camila, pagbati ni Gab sa akin na may sabay kindat. Matagal-tagal din akong nakasagot. Hoy Camila, sabi daw ng gwapo. Hello, sagot ko kay Gab. Saka kinuha niya ang kamay at hinalikan to. Bigla ko na naman kinuha agad ang kamay ko sa pagkakahawak sa kanya. Namulampis ko na gawin ito sa akin ni Gab. By the way, Miss Beautiful, my name is Gab. Pakilala nito. Ako naman, dead makunwari. Narinig mo, Gab daw, sabi ng kasama ko. Narinig ko kanina pa, sabi niyang tito. Siya nga pala, Camila, asikasuhin mo si Gab. Bigyan mo siya ng bear mamaya. Utos sa akin ni boss. Sige po sir, bago sila umalis, panay naman ang kantsaw sa akin ng aking mga kasama. Busy pala ha? Lol, walang busy sa gwapo eh. Sabay tawa ng malakas. Tumahimik ka nga Erica. Baka marinig tayo, nakakahiya. O ang gwapo nga ni Gab, akala ko kasi pareho sa mga guests natin. Dito nakakasawa ang pagmumukha. Habang si Gab at ang tito nito ay busy naman sa pakipagkwentuhan at pagtutour sa kanya sa kasino. Tito, I like Camila. Sabi nito sa kanyang tito. Alam kong sasabihin mo yan, madami na dito nagkakagusto kay Camila. Pero mapili yan sa lalaki. Mukhang type ka rin yata ni Camila. Pero hindi katulad si Camila ng ibang babae dito ha. Mataas ang pangarap niyan sa kanyang pamilya kaya hindi yan basta-basta nagpapaloko sa lalaki. At palaban niyang babae na yan isang araw nga may lalaking lumapit dahil gusto siyang i-take out, binugbog niyan. Kwento ng kanyang tito. Talaga tito, parang gusto ko rin magpabugbogs. Sabay tawa. Ano ka ba? May binabala ka bang ligawan si Camila? Tanong ng tito nito. Hindi pa siguro ngayon tito, masyado pang maaga. Pagbibiro nito. Saka sila tumawa. Loko ka talaga, hindi ka talaga nagbabago. Ikaw pa rin yon Gab, na pasaway nakakilala ko. Dagdag pa ng tito nito. Babaero ka pa rin talaga Gab, at sabi ng tito niya. Sagot naman ito. Slide lang naman, nagbago na ako tito. Iho, may lakad pa nga pala ako ha. Maglaro ka lamang dito hanggat gusto mo. Maya-maya pa naman ang uwi ni Camila. 10:00 nga pala siya ngayon. Minsan kasi umaabot yan ng madaling araw lalo na kung busy. Sige, alas na ako. Paalam ng tito nito. Sir, ito nga palang bear nyo. Tawag ko kay Gab habang naglalaro ito. Camila, bakit ka umalis doon? Talagang gusto mo palang lapitan ako. Sabi nito na pagkapilyo. Napangiti naman ako sa sinabi ni Gab. Excuse me, itong bear lang po ang ipinunta ko dito. Kasi ka-share ang trabaho ko since ang tagal niyong pumunta. Doon, lumamig na kasi ang beer. Sabi nito habang inihatid ito. You don't need to explain, Camila. Saka itong ngumiti. Bakit ka pangiti-ngiti dyan? Tanong ko kay Gab habang tinatagay ang isang bear. Wala lang, ang ganda mo kasi. Hindi bagay sa'yo magsungit. Saka nagtas ako ng kilay sa kanya at umalis. May napansin ako dito, iba yung nararamdaman ko eh. Parang may kakaiba lang. Tumahimik ka, Erica. Baka marinig nga tayo. Baka akalain niya type ko siya. Hindi nga ba? Tanong ko sa kasama ko. Hindi ako basta nagpapadala.
Hindi porket mayaman siya, gwapo at sa kanya na ang mga gusto ko sa isang lalaki, ay papayag na akong sumama sa kanya. No way! Napaka good girl talaga ng kaibigan ko. Sige, magligpit na tayo para naman madali tayong matapos at makauwi na tayo. Utos nito sa mga kasamahan. Basta ha, walang sasabay mamaya. Kantsaw na naman ni Erica sa akin. Tamang-tama 10:00 na nga at natapos na si Erica. Nang makita siya ni Gab na nagngangalit ay umalis na ito para hintayin siya sa labas. Hinintay nga niya sa loob ng kanyang sasakyan si Camila nang makita na palabas na ito sa kasino at tinawag niya ito. Camila, Camila! Habang naglalakad ako, narinig ko na may tumatawag sa pangalan ko na palingon naman ako at hinahanap ang tumatawag sa akin. Camila, nandito ako! Tawag nito habang nasa loob ng sasakyan niya. Kung akala mo sasakyan kita at sasama ko sa'yo, nagkakamali ka. Gusto lang naman kitang ihatid, tingnan mo, walang masyadong tao, baka mapano ka. Sabi nito. Maglalakad na lang ako habang naghihintay ng masasakyan. Sabi ko kay Gab. Habang naglalakad si Camila, bumaba si Gab at sinundan ito ni Gabriel. Biglang kinarga ito ni Gab at ipinasok sa kanyang sasakyan. Ano to, kidnap? Tanong ko kay Gab. Paano naman kita kikidnapin? May pera ka ba? Natatawang sabi nito sa akin. Baka rapist ka. Ang mukha kong ito, rapist? Ihahatid lang kita. Camila, huwag kang piling dyan. Parang galit na ito sa akin. Hatid mo na lang ako sa Quirino. Tingnan mo, layo-layo pala, isang kanto lang. Natawa si Gab dahil napakalapit lang pala ng tinutuluyan ito. Nangungupahan ka ba? Tanong ni Gab sa kanya. Oo, sa Sebi kasi kami nakatira. Malayo din nga pala. Sige na, nandito na tayo. Hindi man lang ako pinagbuksan ng pinto na sasakyan niya. Hinatid mo pa ako, sana naglakad na lang ako. See you tomorrow, Camila. Saka na ako bumaba at hindi ko na sinagot ang mga sinasabi sa akin ni Gab. Pero paghiga ko, ibang kilig ang nararamdaman ko na ina-imagine ko pa rin ang mukha niya, ang katawan niya at nang inamoy ang pabango niya na dumikit sa damit ko. Makikita ko pa kaya si Gab bukas? Tanong ko sa sarili ko at dinalaw na rin ako ng antok sa wakas. Naglaro muna si Daniel at hinintay na matapos si Camila sa trabaho.